bawat hakbang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin ako'y nawawala. Pait ng buhay akong tinatamaan, Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin? Hey, God's morning po mga kapatid. Today is Friday. It's July 3 na po, no? 2026. At yan po sa ating daily devotion, no? Muli tayo ay tutungo sa ating scripture for today, no? At ito po ay mula sa Hebrews chapter 12 verse 14. At ito po ay pamagatan nating the way to God's face. No? Kahapon ay tinalakay po namin ang Exodus 34. No? At ano nga ba natin makikita ang mukha ng ating Panginoon, no? At dito sa ating paksa ngayon, no, ay pamagatan natin itong the way to God's face, peace and holiness. At sa ating po pagtalakay nito, muli tayo po ay sasamahan ng ating partner para basahin po ang ating talatang ito at samahan po tayo at pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga Hebreo 12 verse 14. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao at magpakabanal kayo sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli naming pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa, patnubayan mo kami, Panginoon, bigyan ng kalakasan ng katawan, kalinawan ng pag-iisip para po sa aming pag-aaralan ngayong umaga. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na maging mapayapa at mabuti sa lahat ng aming mga nakakasalamuha. At patuloy mo po kaming pangunahan sa aming mga gagawin ngayong maghapon. Linisin mo rin po ang aming mga puso at isipan upang habang namumuhay kami ng naayon sa iyong nais, ay lalo kaming mapalapit sa iyo at makilala ka namin ng lubusan. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. No, sabi nga rin po sa Amplified Version, continually pursue. No, the word is pursue. No, pursue peace with everyone and the sanctification without which no one will ever see the Lord. No, kaya nga po napaka ganda ho ng talatang ito. No, dito sa ating buhay, madalas po marami po sa atin ang sabi nga ay nag-aakala, no, na sabi nga ang pagiging Kristiyano ay akala lang po natin na basta tanggap tayo ng ating Panginoong Jesus, ligtas na tayo, no? Tapos na ang laban, no? Pwede na tayong mabuhay na ayon sa gusto natin, no? Kaya ay pwede na tayong maging mapagmataas dahil sa naisip natin na tayo ay pinabanalan ng ating Panginoon Diyos, no? Pero ito po ang katotohanan na ang tunay na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang po panimulang desisyon, kundi sabi nga ito ay patuloy na pagbabago at pag-ayos ng ating ugali. Kaya nga po nauna po yung relasyon, no? At ang sumunod ay kung paano niya na tayo binabago, no? At bilang mga tagasunod po natin Panginoong Hesus, no, kailangan po nating harapin ang mga maling saloobin natin sa ating buhay na minsan naniniwala tayo na excuse me po na minsan basta po naniniwala tayo na tayo naman ay tumanggap na sa Panginoon, naniwala naman tayo, hindi na mahalaga pakikitungo sa kapwa. Mali po yan.
No? At sa pa yung mahal naman ako ng Panginoon Diyos kaya hindi na kailangang baguhin ang mga kasalanan ko o ang aking gawi. No? Minsan ganun po yan. O iniisip natin na ang kabanalan ay para lang sa mga santo. At hindi natin kaya yan. No? Minsan, naiisip natin na ito na ako eh. Di ba? Parang, bakit ko babaguhin ang sarili ko? At ngayong umaga, suriin po natin ang mga ito. Dahil ang pagiging Kristiyano po ay pagbabago mula po sa ating kalooban. At yan po yung tatak na tayo po ay talagang tagasunod na ating Panginoon Jesucristo. Mula po sa pagiging makasarili, no, tungo sa pagmamahal. At mula sa pagiging marumi, tungo sa pagiging malinis. No? Dito po sa ating binasang talata, dito sa Hebrews chapter 12 verse 14, tinuturo po sa atin ng Diyos ang tunay na anyo ng nagbabagong buhay. At may dalawang bagay po na dapat tayong sadyang gawin. At ito po ang tanda ng kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo na siyang kumikilos, no? At gumagana, no, sa ating buhay. Ito ang daan patungo sa, sabi nga ay mas malalim na pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. At bago po ang lahat ng yan, ito pong ating talata, ang aklat po ng Hebreo, ay isinulat upang ipakita na ang ating Panginoong Hesus ay higit sa lahat. Higit sa mga anghel, higit kay Moises, at higit sa lumang tipan. At dito sa kabanatang ito po ay pinapaalalahanan po ang bawat mananampalataya. Sino yun? Ikaw at ako. Tayo. No? At dahil dito, napapaligiran po tayo ng mga saksi ng bawat mananampalataya mula sa nakaraan. Kaya dapat po nating lakarin o takbuhin ng tapat at sabi nga ay kung ano man yung mga bagay na itinakda para sa atin habang tayo po ay nakatingin sa ating Panginoong Hesus. Ang disiplina ng Diyos ay hindi po parusa. Ano ho? Baka ho, minsan naisip na ang hirap palang sumunod sa ating Panginoon. Ano yung totoo? Kundi, gusto po ipakita ng Panginoon Diyos sa atin ang tunay niyang pagmamahal upang tayo po ay makibahagi, no, sa kanyang kabanalan. Kaya nga po dito sa ating talata, sabi doon, ano, sa unang bahagi, sabi doon, continually pursue peace with everyone. Ano, o sabi nga, patuloy po nating habulin o iba-ibang word dyan. Patuloy nating paibayuhin ang kapayapaan sa lahat ng tao. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng pursue? Ano, sa original na wika ng Griego na ginamit po dito, ang salitang ginamit po dito ay ang dioko, no? Ibig sabihin po niyan, ay tumakbo, pagkatapos sabi nga ay abulin ng mabilis, no? Pilit na abutin, magsumikap ng todo, no? Ginagawa ba natin 'yan? Tayo ba ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos? Binabago natin at sa bawat ating napapag-aralan sa salita ng Panginoon Diyos, nababago ba yung buhay natin? Pinipilit ba natin na maging katulad tayo ng ating Panginoon Jesucristo? Kung ano yung ugali na tinuturo sa atin, mga attitude? Hindi po ito basta gusto lamang po natin o sige, susubukan ko lang. Ito po ay pagpupursigi ng buong lakas at determinasyon. Parang sa karera o paghahabol sa premyo, di ba? Ginagawa natin ang lahat ng paraan upang makuha natin at mapanatili ito. Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, ang kapayapaan ay hindi kusang dumarating. Kailangan po itong sadyain. Sabi nga ay pagsumikapan, pagtrabahuhan, at ipaglaban araw-araw. Hindi ito pagiging sunod-sunuran lamang po. Ito po ay pagsisikap na magkaroon tayo ng mabuting ugnayan, pagpapatawad at pagkakaunawaan kahit mahirap ang sitwasyon.
Di ba, minsan parang ang hirap naman magbago, no? Pero pag nabago natin yung sarili natin, sino ba makikinabang? Tayo rin. Minsan ayaw natin baguhin, pero ayaw din nating masaktan. Pero yun lamang ang paraan. Ayaw nating mahirapan, pero yun lang ang paraan. Minsan, ipinaglalaban pa natin yung mali kahit alam na nating wala naman itong magandang ibubunga sa buhay natin. Para po sa ating lahat. Hindi lang po sa kaibigan natin o kapwa natin mananampalataya, kundi pati sa mga mahirap pakisamahan at maging sa kaaway. Yan po ay para sa ating lahat. Bakit po kailangan ito sa atin? Sa ating mga pagbabago? Dahil ang Diyos mismo ay ang Diyos ng kapayapaan. Kapag may galit, hinanakit, o sabi nga ay paghihiwalay sa puso natin, hindi po tayo lumalago bilang mga Kristiyano. Ang pagbabago ay nagsisimula kapag pinili po nating magpatawad at makipagkasundo. Kahit mahirap ito. Ito pang patunay na ang pag-ibig ni Kristo ay namumuno o sabi nga ay nananahan na sa bawat isa sa atin. Di ba sabi nga sa atin ng ating talata, sabi nga sa 1 John 4 verse 20, Ang sinasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya iibigin ang Diyos na hindi nakikita? no. Halaga po sa atin yung kapayapaan na sinasabi rin dito sa main context. At kung sinasabi natin meron tayong kapayapaan at meron tayong mga, sabi nga ay hindi natin maikakaila na meron tayong mga kapatid, kaibigan na nakasakit sa ating damdamin. O maaaring sabihin na natin ay mga bagay na hindi tayo napagkasunduan. At mahalaga po sa buhay natin ito, ang kapayapaang ito. Pursue peace, sabi nga ng Panginoon, di ba? Doon sa ating context. At kung ang kapayapaang yan ay namamayani sa atin, malinaw na sinasabi dito na alisin natin anumang galit sa puso natin. At doon sa ikalawang bahagi, sabi doon, and the sanctification without which no one will ever see the Lord. O ang pagmamahal o pagpapabanal na ito, na kulang, wala ito, walang sino man ang makakakita sa Panginoon. Bakit nga ba wala pang taong nakakakita sa mukha ng ating Panginoon o ni Yahweh? Bago po natin intindihin ang kahulugan nito, alamin muna natin ang dahilan sa likod ng salitang makakakita. Ano ibig sabihin noon, sinabi ng ating talata dito, no one, and the sanctification without which no one will ever see the Lord. Una, dahil sa ang ating Panginoon Diyos, no, o ang kanyang kabanalan at kalwalatian ay sabi nga ay talagang supreme, no? Si Yahweh po ay walang hanggan at napakadakila. At ang kanyang liwanag ay sobrang powerful. Hindi po ito kayang tanggapin, no, ng limitadong katawan at kalikasan ng tao. Parang isang illustration natin yan. Di ba? Hindi tayo makatitig ng diretso sa araw. Maring ilang minuto lang o ilang segundo nga lang. Baka hindi pa kaya ng minuto eh. Paano pa kaya ang lumikha ng araw? Yan po yung tanong dyan. Kaya nung panahon ni Moses, pinahintulutan siyang makita ang likuran lang ng Diyos, pero hindi ang kanyang mukha. Ganun ka powerful ang mukha ng ating Panginoon. Pangalawa, dahil sa kasalanan. Kung ikaw at ako ay may kasalanan, hindi uubra yan. Dahil ang kasalanan po ay lumilikha ng pader.
ng paghihiwalay. No? Kaya nga po napalaya si Eva at Adan, di ba? Sa Garden of Eden. Ang liwanag po ay hindi makakasama ang dilim. Kaya nga po ang sino mang may kasalanan ay hindi makapapanatili sa harapan ng ating Panginoon Diyos o sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Parang doon nakakatakot, no? Parang paano na yan? Ako'y makasalanan pala. Pero may good news. Bakit po? Dahil kay Kristo. Binuksan po ng ating Panginoon Hesus ang daan. Pero ang ganap na mukha ng Diyos ay hindi pa rin natin nakikita ngayon habang tayo ay nasa lupa. Ito po ay nakalaan para sa hinaharap at para sa mga inihanda ng ating Panginoon Diyos. Kaya po may church. At yung church na yan, dyan po tayo nag-aaral, nahuhubog, nagtutulungan, kasama ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga po lagi niya sinasabi sa atin, huwag po natin kakaligtaan ang ating pagtitipon. Dahil ang tunay po na kahulugan nito, para sa ating pagbabago, dito po itinatama ang maling pananaw. Hindi po ibig sabihin na magpakabait ka para bilhin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po ganoon, dahil hindi po natin kayang bayaran, ang ginawa ng Panginoon Diyos. O hindi po natin kayang pagpaguran ang pagmamahal ng Diyos. Dahil kahit na tayo ay ganito, makasalanan, tigas ang ulo, mahal tayo ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, kukonsintihin ng Panginoon Diyos ang ating kasalanan. Malinaw? Hindi kukonsintihin ng ating Panginoon Diyos ang ating katamaran. Hindi po yun. Dahil ang kaligtasan ay libreng biyaya at tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin lamang sa ating Panginoon Hesus. Ang ibig sabihin po nito ay ito po ay ang pagkakaangkop at paghahanda. Upang makapasok at makapanatili tayo sa kanyang presensya, kailangan po tayong maging tugma sa kanyang kalikasan. Dahil ang pagpapabanal ay ang proseso ng pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin. Ibig sabihin po niyan, inaalis po ang ating dating pag-uugali, o mga maling pag-uugali, at pinapalitan po ng pag-uugali ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po kung sa buhay natin, hindi po natin sinusunod ang ating Panginoong Jesucristo, sino sinusunod mo? Hindi ibig sabihin nun, hindi si Kristo ang nasa sa buhay mo, kundi ang sarili mo pa rin, kundi ang emosyon mo pa rin, kundi ang mundong ito pa rin. Tama po ba? Ito po ang patunay ng buhay. Kung talagang tinanggap natin si Kristo, hindi na po tayo mananatiling katulad ng dati. Hindi natin masasabi na ito ako wala ka na magagawa. Tandaan po natin, ang pag-iwas sa kasalanan at paghahangad ng kabutihan ay patunay na buhay ng ating Panginoong Hesus sa ating kalooban. Siya po ang nananahana sa ating buhay at siya na ang sinusunod natin. He is the Lord. Hindi po tayo ang Lord. Misa tayo pa rin yung Lord. Lord, ito yung gusto ko Yan ang gusto mo, pero gusto ko ba yan? Yan ang tanong siguro sa atin ng Panginoon. Hindi na po tayo ang dating tayo. Ikaw po binago na ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin na bago na ang buhay mo. Sinusunod mo na ngayon ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po dito natin makikita na mayroon dalawang uri ng pagpapakita ang Panginoon Diyos. Ngayon, dito sa lupa, nakikita natin at naranasan natin siya. Saan? Sa pananampalataya. Oo, yun pala yun? Yes. Kapag ikaw ay nananampalataya, ibig sabihin nun, nalilinis ang puso at ugali natin. Yan po yung liwanag ng Diyos. Nakikita natin, yun pala, kaya pala nangyayari sa aking buhay ito kasi gusto ng Panginoon, ayusin ko yung buhay ko. Yan, pananampalataya yan. At sa hinaharap, ngayon sa lupa at sa hinaharap, yan po yung dalawang bagay para makita po natin ang mukha ng Diyos. Doon po ay makikita natin siya ng harapan. Ibig sabihin, kapag nag-glorified body na ho tayo,
no? At tanging mga napabanal sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ibig sabihin, kung tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, if you confess that Jesus Christ is Lord sa buhay mo, ng buong puso, hindi nguso lamang, makikita po natin siya. At binago, no? Tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Makakapasok po tayo doon. At mahalagang bagay po ito sa buhay natin bilang tayo po ay mananampalataya. Dito natin makikita ang tamang aral na ninanais ng Panginoon. Hindi po tayo naligtas dahil sa kabanalan natin. Naligtas po tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Pero kapag naligtas na po tayo, ang kabanalan po ay ang patunay at bunga ng kaligtasang iyon. Parang puno, no? Ang pagiging puno ay gawain ng Diyos. Tama po ba? Pero ang pagbubunga ay patunay na buhay ito. At ang pagbabago ay hindi kapalit ng kaligtasan. Ito po ay ebidensya na nasa atin ng Diyos. Kaya nga tayo, we are the branches eh. Iniugnay tayo sa punong ito. At ang punong ito, na kapag tayo inaugnay, ibig sabihin, nababago tayo, binabago tayo ng Diyos, hindi po ng tao. Pastor, hindi na po pala kailangan umattend ng Bible study. Doon nga po tayo mababago eh. Pero hindi ng tao, kasi nung salita ng Panginoon Diyos. Kasi kung wala po ang salita ng Panginoon Diyos, kahit na tayo umattend sa napakaraming Bible study, pero ang pinag-uusapan naman ay buhay ng mga tao, hindi ho ang Biblia, wala hong mababago sa buhay natin. Lalo lang tayo lalala. Pero kung pinag-uusapan po natin, uma-attend tayo, saan mang Bible study, sinasabi natin, ay lalago po tayo. Kasi ang pinag-uusapan po natin ay ang buhay na binago ng Diyos. Si Kristo, ang Biblia. Paano ba natin ito gagawin araw-araw? Paano po ba natin itatama ang ugali at sabi nga ay makita po natin ang kapayapaang ito? Una po, tanggapin po natin ang pagkakamali. Lahat tayo ay nagkakamali. Hindi ho ba? Huwag po tayo magmatigas. Aminin natin kung tayo nagkamali sa ating kapwa. Huwag tayo magmatigas. Sabi nga sa atin, di ba, sa 1 John 1:9, Subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen. Sabi nga po, yan po yun. Kung inaamin natin ang ating mga kasalanan, siya po ay tapat at matuwid. Magpapatawad po siya sa atin at lilinisin ating ating mga puso. No? Patawarin din po natin ang mga nakakasakit sa atin. Mahalaga po yun. Ang pagpapatawad din po natin. Hindi dahil karapat dapat sila, kundi dahil pinatawad din po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ang siyang nagbabago sa ating mga puso. Sabi nga diba sa Colossians 3 verse 13, Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. Yan po. Mga bagay na iniuutos sa atin ng Panginoon, pero minsan dinudugsuhan natin. Hindi ko siya mapapatawad dahil ganyan yan eh. Pero kahit na sa bagay na yan, na isang bagay na tinuturuan na tayo ng Panginoon kung paano maalis yung ating sama ng loob, maalis yung sakit ng ating kalooban, pero ayaw nating sumunod. Tama ho ba? Kaya nga po, dito tinuturuan din tayo na maging mapagpakumbaba po tayo.
Alisin po natin ang pagmamataas. Huwag laging ipilit na tayo ay tama. Kaya sabi rin sa atin ng ating Romans 12 verse 16, no? Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang, sa halip makisama kayo kahit sa mga dukha. Amen. Sabi nga po, mahalaga po sa atin, no, na unawain din po natin ang ating kapwa, at alamin natin, ano ba pinagmumulan ng taong ito, bakit ito ganito ugali, no? At sa buhay nating ito, huwag nating paramihin ang kaaway, paramihin po natin yung kaibigan natin. Ayusin po natin agad ang gulo. Huwag nating hayaan na manatili ang gulo. Huwag po nating patagalin ang galit bago lumubog ang araw. At sabi nga ay bago pa lumala ang sitwasyon. No? Kaya nga doon sabi ng Ephesians chapter 4 verse 26-27, no? Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw, nagalit pa rin kayo. 27. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Kaya, no, sabi nga po, pwede rin magalit, pero huwag ka magkakasala. Yes. Magalit tayo doon sa masama. Bakit? Sabi nga doon, huwag natin bibigyan ng puwang ang dyablo. Magalit tayo doon sa maling ginawa. Magalit tayo sa mga pang-aabuso. Pero huwag tayo magkasala. Hindi dapat manatili yung galit sa atin. Hindi manatili sa atin ang katotohanan ng Diyos. At maging tagapagdala po tayo ng kapayapaan. Maging tulay tayo, hindi pader, sa pagitan ng mga tao. Dahil sabi nga sa atin ating Panginoon Kristo sa Matthew 5 verse 9, Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing na mga anak ng Diyos. Amen. Blessed are those who are peacemaker. No? Dahil tayo po ay tinuturing na anak ng Diyos. Paano babaguhin ang buhay at habulin ang pagpapabanal na ito? Kailangan po natin ang araw-araw na pagsuko. Sabihin natin, Panginoon, hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Baguhin mo ako. Kaya nga po yung salita ng Panginoon Diyos, yan po ang nagbabago sa buhay natin. Kasi nakala natin, tama na yung ginagawa natin. Basta, isuswitch lang natin yung mood natin. Mahinahon ako ngayon. Mabait ako ngayon. Di ba? Parang ganun tayo minsan eh. Pero, hindi po ganun ang pagiging buhay Kristiyano. Kundi, sabi nga po ay, alamin po natin ang katotohanan. No? Manatili po tayo sa kanyang salita. Hindi po pwedeng mabait ka naman, pero hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, mababago ka na. Hindi ho. Kasi nga po, ang Biblia, ang salita ng Panginoon Diyos, ito po yung siyang nagtuturo sa atin, nagiging compass natin, nagiging mapa natin. Dito po natin nalalaman kung alin ang tama at alin ang dapat iwanan. Hindi ho lahat ng battle kailangan nating puntahan o labanan. Hindi ho. Kasi nga ho, kailangan ho naaayon sa salita ng Panginoon Diyos. Imagine natin yung panahon ng Exodo, dahil sa nawala si Moses ng matagal, anong ginawa nila? Inipon nila yung kanilang hikaw at dahil siguro sa napakadaming hikaw niyo, nakagawa sila ng torong ginto at pinangalanan nila itong Yahweh. Pero dahil sa hindi ho ito kinalulugdan ng Panginoon Diyos, dahil ayaw ng Panginoon Diyos na gumawa tayo ng anumang imahe, ano nang ginawa po ng Panginoon Diyos? Nagalit po siya. Binasag po niya, nabasag po yung hinayaan ng Panginoon Diyos na mabasag po yung tipan. Ibig sabihin, wala nang kasunduan. At doon, nalungkot si Moses ng labis dahil alam niya at gustong patayin ng Panginoon ang mga taong yun. At sa istoryang yun, namatay ang halos 3,000 Israelita nung araw at oras na yun. Kaya nga po, tinanong ng Panginoon, sige, pumili kayo.
Pero pangalan ni Yahweh nandun. Pero hindi yun nare-recognize ng Panginoon Diyos dahil anuman ang ginawa ng kamay o ng tao sa isipan ng tao ay hindi pwedeng maging ang Diyos sa buhay natin. Dahil ang ating Panginoon Diyos ay nasa atin. Espiritu ho siya. Hindi ho siya gawa ng anumang tao. At yan po ay kinasusuklaman ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po alamin po natin ang katotohanan. Minsan nakala natin okay na yun kasi meron akong Diyos. Ito, ginawa ko yung aking Diyos. No? At yung torong yan, kung bakit ginawa nila, no, ay dahil sa upang kontrolin din nila. Hanggang hindi po natin kayang kontrolin ng Diyos. Dahil Diyos siya. Ano pa, iwasan po natin yung tukso. Lumayo tayo sa mga bagay na alam nating nakakasakit sa Diyos at sumisira sa buhay natin. Yung mga tukso, di ba? Yan ang siyang ayaw ng Diyos at maaaring sumira sa atin. Mga bagay na pwedeng sumira sa buhay natin. At sa uli, sumunod tayo sa Banal na Espiritu. Hayaan po natin. Ang Diyos ang siyang magturo sa atin. Ang magpatakbo ng ating isip at ng ating puso. Minsan nakakatakot yan eh. Minsan kasi nandyan yung panahon na pag-iintay. Nandyan yung panahon na ano ba talaga ang gagawin natin. Na kahit ano na yung gawin natin parang walang nangyayari. Pero alam niyo, ito yung sinasabi ng Panginoon eh. Hayaan natin siya na siyang magturo at magpatakbo ng ating puso at isipan. Kaya nga, mahal kong kapatid, sa ating pag-aaral na ito, tandaan po natin, ang daan patungo sa mukha ng Diyos ay bukas para sa lahat. Pero ito po ay daan ng pagbabago. Hindi po yan yung literal na mukha sa ngayon dahil hindi po natin kayang makita ang Panginoon dahil mamamatay po tayo dahil sa kanyang kabanalan. Habulin po natin ang kapayapaan gamit ang determinasyon. Pursue, sabi nga doon sa Greek word is joko. Inalis po ang pagiging mapangusga at galit. O alisin natin yan sa buhay natin. At nagiging anak tayo ng Panginoon Diyos kung ang kapayapaan ay nasa atin. Habulin po natin ang pagpapabanal. Hindi para makuha ang pagmamahal ng Diyos, kundi dahil mahal na tayo ng Panginoon Diyos at gusto po ng ating Panginoon Diyos na maging katulad tayo ng kanyang anak. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag ganito po ang buhay, no, hindi na po natin kailangan maghanap ng Diyos sa malayo. Siya po ay kasama na natin. Darating ang araw na makikita rin natin siya ng harapan. Pero sa ngayon, hayaan natin na kumilos ang kanyang mukha sa pamamagitan ng pagbabago ng ating buhay. Katulad ni Moses, di ba? Hindi niya nakita ang mukha ng Panginoon Diyos, kundi ang likuran lamang. Tayo po, katulad natin ngayon, sinusunod natin ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi man natin nakikita talaga ang kanyang mukha, pero sinusunod natin ang kanyang mga salita. Hindi ho ba? Parang ganun din po yan. Kaya sa pagbabasa natin ng Biblia, doon po natin nakikita ang mukha ng Diyos. Doon natin nakikita ang kanyang karakter. Hindi man pisikal, pero alam natin, nakasama natin siya. Kapatid, kaibigan, tandaan po natin, hindi po tayo hinihinga ng Panginoon para maging perfecto. Kundi, hinahangad po ng ating Panginoon Diyos ang pusong handang magbago. Nais mo bang isuko ang puso mo sa Panginoon? Nais mo bang baguhin ka ng Diyos? Mabago ang puso natin. At ang paglalakbay po na ito ay hindi karera laban sa iba. Parang mas mauna ako sa iyo. Hindi ko ganun yan. Ito po yung paglalakbay kasama ang Diyos. Kahit may mga araw na tayo ay nadadapa. Basta bumangon ka lang. At maling sumunod sa Panginoon. Dahil nakikita ng Panginoon ang ating mga puso. At yun po pinakamahalaga. Sa tuwing tayo nadadapa, bumangon tayo na may kababaan loob sa Panginoon. Amitin natin ang ating mga pagkakamali.
patatawarin po tayo ng Panginoon Diyos. At kung tayo naliligaw, hilingin natin sa Kanya ang tamang daan. Dahil darating po ang pinakadakilang araw ng buhay na iyon. Ang araw na matutunghayan natin ang Kanyang mukha. At sa sandaling iyon, mauunawaan natin lahat ng pagpapakumbaba, lahat ng pagpapatawad, at lahat ng pagsisikap na maging katulad natin ating Panginoong Kristo ay hindi masasayang. Sa halip, ito po ang naghahanda sa atin upang salubungin natin ang pag-ibig na nag-iintay sa bawat isa sa atin mula pa sa walang hanggan. Mga kapatid, huwag kang susuko. Ang Diyos ay kasama natin. At ang Kanyang biyaya ay sapat sa iyo at sa akin. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Nawa tayo ng pagpala ng salitang ito. At sa atin naman pong isa pang bahagi, tayo po itutungo na sa ating sa Venice Burger Reflection. God's morning muli mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga na muli nating pinag-aralan itong kanyang salita. Sapagkat ito po ay napapanahon at kailangan natin yung mga salita niya upang maging sandata natin sa gawa ng kaaway at upang ipamuhay natin at ganun din ay maibahagi sa iba. Sabi nga po sa ating napag-aralan, sa bawat araw piliin natin na maging maayos, mahinahon, at walang galit sa sino mang ating mga nakakasalamuha. Kahit mahirap pakisamahan ng iba. Di po ba marami tayong mga kasama sa trabaho, sa bahay, sa ating paligid na hindi ka mahal-mahal sapagkat ang mga binibigay sa atin ay mga sakit ng ulo. Pero sabi nga po ay ituring natin na parang Panginoon ang ating kapwa, yung mga nakakasalamuhan natin na hindi ka mahal-mahal. Kapag ginawa natin ito, madili natin silang mapapakasamahan, mapapakitunguhan, sapagkat ang Panginoon ay kamahal-mahal. Kung itinuturing po natin na ang mga taong ito na gumagawa sa atin ng hindi maganda, ay ituring natin na parang ang Panginoon, pakitaan pa rin natin sila ng mabuti. Sapagkat kung makikita nila na mabuti tayo sa kanila, kahit hindi maganda yung mga ginagawa nila, baka naman mapapaisip sila. O baka naman, hindi kasi tayo ang makakapagbago sa kanila eh. Ang Panginoon ang makakapagbago sa kanila kung ipapanalangin natin sila. Kung parati nating aalalahanin ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin, madali nating mapapakisamahan yung mga tao sa paligid natin. At habang ginagawa natin ang mga bagay na ito, panatilihin din nating malinis ang ating puso at panatilihin nating maayos ang ating puso at ang ating mga gawa, ating mga pananalita ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ito po ang paraan upang lalo tayong lumapit sa ating Panginoon at damhin ang kanyang presensya. Di po ba kapag tayo ay nasa ganung sitwasyon na tayo ay inaaway or may kasamaan ng loob, ilapit po natin sa Panginoon sapagkat kung tayo po ay parating nananalangin, nagbabasa ng Biblia at yung mga ginagawa natin na kagaya nito ay lalo po tayong lumalapit sa Panginoon, lalo tayong binibigyan ng Panginoon ng mga dapat gawin or yung mga tanong natin or yung mga gusto nating malaman, ipinipid sa atin ng Holy Spirit upang nang sa ganon ay yung ating pakita sa kapwa ay maging mabuti. Kasi kung sa sarili po nating kakayahan, sa sarili nating desisyon at mga pag-iisip, ang ibabalik po natin sa kapwa natin, galit din eh. Pero kung ang Panginoon po ay nananahan sa atin at ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa atin, magagawa po natin ng naayon sa Kanya ang lahat ng mga desisyon sa buhay natin. So, yun lamang po, panatilihin po natin na panahanan tayo ng salita ng ating Panginoon at magagawa po natin ang lahat ng
ating mga napag-aaralang ito, i-apply po natin sa ating buhay. I-try nyo lang po. Sapagkat wala naman po mawawala kung itatry natin. At magkakaroon pa po tayo. Hindi po tayo mawawalan, kundi magkakaroon pa rin tayo. Mas lalo pa tayo magkakaroon ng encouragement upang magawa natin yung mga pinagagawa ng ating Panginoon. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. At ngayon po tayo tutungo naman sa ating mga kapatid via online. At ito po ay sina. Yan. Sa ating pong unahan ngayon ay tungo po tayo sa bayan ng Bulakin, Chao. Kasama po natin ngayon ang Kuya Chris. At syempre pagbati na rin natin dyan sa ating mga kapatid. Kina Nay Marta, Nay Gori, Nay Lina, Yase, Linigo. At isang mapagpalang umaga po sa atin ngayong araw ng Friday, no? It's Friday, yan. At sinundan po yan ating kapatid from Barangay San Ignacio. Kasama po natin ang Preo family. Yan, kasama natin si Brother Rafael Preo. Yan, isang mapagpalang umaga dyan sa iyong buong pamilya, dyan sa Barangay San Ignacio. At sinundan po yan ang ating kapatid mula po sa Villa Escudero. Ano ho? Yan, kasama po natin si Nay Winnie Patual. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan, no? At pagbati na rin natin dyan sa inyong buong pamilya, pati na dyan sa pamilya ni Ate Lisel Dalangin, no? Isang mapagpalang umaga po. Yan sa ating lahat. At sino pa? Yan, kasama rin po natin muli ang Azucena Tanyo family. Pagbati natin dyan sa ating mga kaibigan yan, no? At kumare, kumpare yan sa family Azucena Tanyo yan sa Barangay Carmelite. Pagbati natin kay kumaring Carmeline at paring Arthur, no? At pagbati rin natin dyan kay sa kanilang mga baby, yan, kay Julene at Fao, yan, Pauline, yan, at pagbati rin natin sa ating inaanak dyan kay Tyrone at Janessa, yan, sa mapagpalang umaga po. At again, mayroon ulit akong kaklase na nandito ngayon, yan, from Barangay Conception din, yan. Kasama po natin si Ate Pen, Josephine Kasubuan, isang kagalakan, Ate Pen, no, yan, isang mapagpalang umaga. Yan. At kasama rin po natin ang Daw family from USA, Washington, no? Shuttle, yan. Kasama po natin si Nars Abby at isang pagbati sa buong Daw family dyan sa Washington, USA. Yan. At kasama rin po natin from Candelaria, Quezon, yan. Si Bernard Castillo Mandigma at pagbati natin sa iyong buong pamilya. Yan, ingat-ingat diyan sa site, no? At from Dubai, no? Kasama po natin ating kapatid na si Maria Bonalos, isang mapagpalang umaga dito sa Pilipinas. Yan ay alas 12 na yata ng gabi. Yan. At kasama rin po natin ang aking nanay, Corazon Gatgano Mercado. Yan, nandito lang po yan sa bahay. Yan. At, yan, from Liliw, Laguna, kasama naman po natin ang Arosena family. Yan, pagbati natin kay Nay Edna Arosena. Yan. At, from Dolores, kasama natin ang ating kumpare, kaibigan. No? At, yan, kamanggagawa natin. Yan, kasama natin ang Bani family. Yan, pagbati natin sa ating kapatid na ito. Yan, kay Brother Rolly, no? At kay Sister Angel, siyempre dyan kay Roan, at sa aking inaanak na Pogi, kay Rael. Yan, at from Dolores, Quezon, kasama rin po natin si Nay Remy Alinea. Yan, sa mapagpalang umaga, Nay Remy. Yan, at from Manhattan, kasama po natin si ang Nunoso family. Yan, kasama po natin si Sister Nella. At from Bay Laguna, no, kasama natin ang Biray Perez family. Yan, sa pangunguna ni Sister Grace, no. Kumusta na kaya si ate, no, na nasa ICU. Yan, patuloy lang tayong manalangin at manampalataya sa ating Panginoon. Yan, at
pagbati natin dyan sa ating kaibigan, kay Mike, no? Kay Brother Mike, kay Miko, kay Carl, at kay Ellie, at sa mga baby dyan, kay Dion, at sa aking inaanak na si Butchay. Yan, isang mapagpalang umaga po, no? Sa atin dyan sa Bae, Laguna. Yan. At from Kapas Tarlac, kasama rin natin. Yan, ang pagbati natin sa Capadosa family. Yan, at sa ating partner, si Architect Arnel Capadosa. Yan, kasama po natin ngayon ang mag-asawang ito, si Ate Tina, at pagbati natin sa inyong buong pamilya. At from Barangay Santo Angel, kasama muli natin si Sister Manilyn Mendoza. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya at sa inyong lahat. No? At from Makati City, kasama natin si Sister Babe Sensares, at pagbati rin natin sa mga kamag-anak nila dyan sa Bulacan. No? Bulacan, yan. Yan. At sino pa? Yan, wala na. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nawa po tayo ay napagpala ng ating Panginoon, at sa ating pong pagtatapos, tayo po ay, sabi nga ay, tutungo sa isang napakahalagang isang napakahalagang bahagi, ang pagtatapos. At ito po ay, sa ating pong pagtatapos ay tayo po ay mananalangin. Let's all pray. At ngayon, tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa oras at araw na ito. Tunay, Panginoon, na ang iyong presensya ay patuloy na nananahan sa bawat isa. Bagamat hindi namin kayo nakikita ng harapan, Panginoon, pero ipinakikita mo, Panginoon, ang iyong bunga, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagbukas ng aming isipan, O Lord, kung paano namin, Panginoon, harapin ang aming buhay na may buong pagtitiwala at patuloy, Panginoon, na pagsuko sa iyo. At sa mga oras na ito, kami rin po, Panginoon, ay nagpapasalamat, at kami po ay nakalalapit sa iyo upang ipakita ang mga sitwasyon namin sa aming buhay, sa aming isip, sa aming puso, at sa aming mga pangyayari, Lord. Nalalaman mo lahat, kaya ito po'y pinagkakatiwala namin sa iyo. Ikaw po ang aming Diyos na maawain, mahabagin. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, dinadalangin din po namin ang kapatid, O Lord, na ngayon nasa ICU, O Lord. Ay patuloy mo po, Panginoon, na pagkalooban siya ng lakas, O Lord. At dinadalangin po namin na sa iyong kalooban, O Lord, ay pagkaloob mo, Panginoon, na Panginoon, na magamit pa siya, Panginoon, sa iyong ubasan, at dalangin din po namin, Panginoon, ang pagsuko ng lahat ng ito sa iyong pangalan. At sa lahat ng aming mga kapatid na may mga karamdaman, nagre-recover ng sakit, O Lord, kay Naiwini Patuan, kay Kuya Chris, ganun din sa aking asawa, at sa lahat ng may mga narito ngayon na may karamdaman. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng kalakasan at purpose at layunin sa bawat isa. At katulad, Panginoon, na aming napag-aralan, O Lord, dalangin po namin na baguhin mo, Panginoon, ang aming isipan kung ito ay nalalayo sa iyo. At patuloy lamang po, Panginoon, na bigyan po niyo po kami, Panginoon, ng tamang direksyon, O Lord, sa isip, sa salita at sa gawa. Huwag mo pong hayaan na malason ang aming puso, maligaw ang aming landas, kundi, Panginoon, pagkalooban mo kami ng lakas at patnubay ang iyong salita. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng conviction na patuloy na hagilapin, Panginoon, ang iyong salita sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito, at patuloy niyo po kaming gabayan, at patuloy niyo po kami, Panginoon, samahan sa lahat ng aming iniisip, ginagawa at sinasabi. At muli sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Again, Lord, we thank you and we praise you. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come Christ again. will come again. And together, And together, we we are for Christ. Again, God's morning, everyone.
matatag. Rob